Hi guys, muli na naman po tayo ngayon magtatanim ng punong saging at ang punong saging na ito ang aking itatanim ay tinatawag na Boto Principe. Ewan ko kung bakit tinawag ito na Boto Principe. Ibig sabihin dito kasi ng boto ay parang vulgar words at para pa sa prinsipe. Siguro kaya tinawag ito na Boto Principe dahil ay ang kulay niya ay espesyal na uri o na kulay ng genital. Ang ibig sabihin kasi dito ng boto sa Bicol o sa Bisaya ay genital organ ng lalaki, at kung tawagin ito dapat sa matatanda dati ay gagamitin ang natawag na euphemism, ngunit ito ay tinawag ng vulgar talaga na Boto Principe, siguro para ipakita na kakaiba ang kulay nito. Iwan ko ganyan ba talaga ang kulay ng sa Principe. Ang kulay kasi nito ay parang nagkataon naman sa Tagalog na kakulay ng itlog na maalat. At kung ano ang kulay ng itlog na maalat ay ganyan din ang kulay ng Boto Principe. Ang mula sa puno hanggang sa bunga ng saging na ito ay ganyan ang kulay. Kakulay ng tinatawag na itlog na maalat sa Manila. Yun mismo ang kulay niya. Kaya kakaiba siya at kaya yan siguro kaya tinawag. Nung nakaraang araw ang aking itinanim ay yung tinatawag naman na bunguran na ipinalit ko sa puno ng tindok. Ang tindok ay tinatawag na napagkamalan sa Katagalogan na giant o giganting saging kasi malaki ang bunga, pero dito ay karaniwan lang at tinatawag dito sa amin ng tindok. Ang tindok naman kaya nilipat ko dito sa bundok dahil malapit doon sa wire sa kabad ng kuryente doon sa bahay ng aming lolo, at kaya pinalitan ko ng mas mababa na uri ng saging, na uri ng saging dito na tinatawag na bunguran. Pero hindi lahat ng bunguran ay mababa. Yung dati dito na puno ng bunguran ay matataas talaga. Pero nagkaroon ngayon ng uri na galing sa ibang lugar siguro na mababa lang na bunguran. Pero malaki din naman ang lasa at bunga. Siguro naman, kaya lang mas malaki pa rin siguro na ang bunga ng mga dating bunguran dito, talagang malalaki. At lalo na kapag ang buwig niya ay mahaba ang buwig at pati bunga, talagang magsasawa ka sa isang buwig. Siyempre di mo maubos yun. At kailangan ko rin napasan ang lugar na ito. Ito ang pinagtumbahan ng puno ng aming puno ng saba. Ang puno ng saba kung tawagin dito sa amin ay kalibo. At ang kalibo ay napakalaking puno ng saging. Ganon din ang kanyang puno. Pero ang kagandahan nito, ang dahon talaga yung ibinabalot sa mga kakanin. At itong pinaka-cheap material, cheap pang balot ng kakanin dito. Napakalaga. Ito ang karaniwang uri ng saging na masarap na niluluto at tinatawag dito sa amin na sinapot. Kakamanilihan naman yung maruya. At ang tanim ko nung nakaraan ay pinagtanim ko ng tindok na napagkamalan sa Katagalogan, lalo na sa TV pinakita na saging daw ng higante, ngunit hindi naman higante dito sa amin yun. Yun ang karaniwang tinatawag dito na tindok, na karaniwan talaga na meron siyang malaking bunga, malaki talaga kumpara sa ibang saging, at isang uri ng saging din yun. Kaya lang nilipat ko dito sa bundok dahil dun sa natatamnan niya sa bahay ng aming lolo sa ancestral house ay may malapit na kabad ng kuryente, kaya mahirap pag nabuhay ang pagkuha. Kaya ang ginawa ko, inaalis ko na doon at nililipat ko dito sa bundok, at ang ipapalit ko doon ay ang uri na mababa na uri ng bunguran. At hindi naman lahat ng bunguran ay mababa, dahil ang mga original dito na native na saging sa amin ng bunguran ay malalaki, pero yung dayo ay maliit na uri ng bunguran. At talaga po naman napakahalaga ng pagtatanim ng puno dahil nagbibigay ito ng presko sa kapaligiran. Aya-ayang tingnan ng mata ang kulay ng sa paligid, at siyempre nagbibigay rin ito ng protection na para maiwasan o ma-avoid ang soil erosion, ang pagguho ng lupa. Isa po maganda sana ang pader na semento, kaya lang hindi siya namumunga na makakain natin at hindi siya nagbibigay ng oxygen sa environment. Pero ang mga tanim, pareho naman ang function siya. Ang pagkaiba nga lang, ang pananim na puno ay nagbibigay ng
lilim sa ating kapaligiran, bibigyan ng presko, oxygen, ang ating hinihingang hangin, at higit sa lahat namumunga rin at nakakapagbigay buhay sa tao at sa mga nilalang, lahat ng mga may buhay dito sa ating mundo, na ngayon nga ang problema yung dahil sa climate change at global warming na tinatawag. At nakikita naman natin ang mga resulta ng mga nagdaang bagyo, nagkaroon ng mga super typhoon, at saka kadalasan ngayon kapag umulan talaga sa mga lungsod, talagang bumabaha na. Ang nakakaalarma ay yung mga dating alam natin na hindi naman bumabaha, ngayon ay bumabaha na. At yung mga kabataan ngayon ay napapansin nila na kaya daw po ay bumabaha ngayon dahil mas malala na daw ang ulan. Pero siyempre hindi pa sila ipinanganak noong kami ang bata pa. Kaya kami nakakapagsabi naman, dahil kung tutuusin mas matindi nga rin ang ulan noon. Dahil noon kapag buwan ng Setyembre hanggang Enero pa, tuloy-tuloy ang ulan yan. Ulan ang ulan rin noon. Pero ngayon, ang kagandahan ngayon kung tutuusin, buwan na ng Nobyembre ay umaaraw pa rin. Nakakapagbilad pa rin ang mga magsasaka ng palay. Dati kasi hindi. Talagang, hindi naman lahat ng ulan noon simula Setyembre hanggang Enero ay puro malalakas. Kaya lang talagang tuloy-tuloy talaga, halos sa araw-araw umuulan yan. Ngayon hindi, may mga isang linggo na puro araw ngayon, kaya nakakapagbilad ang mga magsasaka ng palay. Pero may napapansin rin ako ngayon na ang kagandahan naman, dahil iba na rin ang klima, may mga napapansin akong mga native na puno ngayon dito na hindi kadalasang namumunga sa buwan ng bare months o Setyembre. Pero ngayon namumunga na, dahil siguro sa umaaraw na. At minsan naman Mayo na. Nagtaka ako kung bakit namumunga yung mga hindi naman dapat mamunga ng Mayo. Dahil siyempre kahit Mayo ngayon, April ay umuulan. Kabaliktaran ng dati na talagang grabe ng init. Kaya lang, mas marami pa rin tayo nakikita hindi maganda sa climate change, global warming. Kaya kahit sa maliliit lang natin na bagay na maaari natin gawin ay gawin natin. Makatulong man lang tayo sa maliit na bagay. Sabi nga, ang sama ng environment, hindi lang sa malalaking mga higante, mga dambuhalang factory o pagawaan, kundi maging sa atin rin mga maliliit na mga consumer o mga tao na maaari rin tayo ay may nagagawa ring masama. Kaya dapat para sa lahat ang pagtutulungan. At ito pala ang aking pananim na itatanim ko dito. Maliit lang siya dahil nabibigatan ako ng malaking puno na pangtanim, kaya sa ngayon maliit ang aking dinala. Siyempre may choice ako. Yung mga una ko kasing dinala na pananim ay no choice ako dahil malalaki talaga noon ang puno. So pinilit ko na madala. Ang maganda rin naman sa malaking pananim ay madali na siyang mamunga, madali na siyang tumaas. Kaya lang mabigat naman dahil lalo na dito ay aakit pa ako dito sa slope, at sa bundok na ito ay mahirap magpasan, mabigat. Ang dati na tinanim ko medyo malaki, 4 na puno. At ngayon nga ay may buhay pa. Kaya lang yung iba nagtataka kung bakit namatay. Siguro natutunaw rin sa sobrang ulan, at baka meron din kaya siguro natumba ng baha. Kaya nga hindi kailangan natin tumigil sa pagtatanim dahil parang tao rin yan. Kailangan may panibagong henerasyon na ating ipapalit. Kapag hindi, mauubos yan. Walang sisihan, ating simulan. At ito kung mapapansin nyo ay parang hindi pa naman katulad ang kulay ng itlog na maalat. Iwan ko dahil siguro maliit pa, pero habang lumalaki ito ay talaga tumitingkad ang kulay hanggang sa papuntang kulay na parang itlog na maalat. Kasi ito ang ori, ito nga na tinatawag dito sa amin na Boto Principe. Ito ito yung nauna kong tinanim na tinatawag naman na tindok, yung giant banana. Pag namunga malaki talaga at buhay na. At ngayon naman ay ito naman ang aking itatanim dito. Medyo meron din talaga akong kasanayan o training sa pamumundok at pagtatanim ng mga ganito, lalo na noon, kasi kahit hindi naman talaga ganito ang nakasanayan ko masyado dahil hindi naman kami tumira sa kabundukan.
Ngunit madalas talaga kami pumunta ng bundok para bisitahin ang aming tiyo doon sa kanyang taniman at taniman ng kanyang iba-ibang pananim na tulad ng kamuting kahoy, kamuti, at lahat ng uri ng root crops at pati malalaking puno at yung magkukopra kasi siya. At sa amin naman meron din kaming abakano, pili, maraming produkto dati ang abakano, hindi pa nauubos. At iwan ko kung bakit na uubos dito ang puno ng abaka sa amin. At sa awa naman ng Diyos, patuloy ko rin kasi naman na nakaka-survive ang puno ng pili at niyog. Yun na lang dito ang na-maintain. Pero yung abaka, karagdagang produkto pa sana yun dito na dati malakas. Ang malakasan talagang abaka doon ay nauubos na. Pero meron din naman daw lugar na nakakasurvive ng abaka. Katulad na tinatawag dito sa barangay daw ng Ilikil. At ito nga palang aking mga ulang itinanim dito. Sada nga ay magiging maganda ang tubo nito para mamunga at hindi ka agad mabali ng hangin kasi madalas mahangin dito sa lugar natin. Ito naman ang puno ng Buto Prinsipe na tinanim ko. Maikli lang siya na bagong usbong lang. Sana mabuhay rin. Ito naman yung puno ng saba na natumba dito, malapit dito sa yan, tingnan nyo. At dito naman sa huling pinakita ko yung saging na maliit na hindi pa tama para kunin. Ngunit sinabi ko nga sa inyo na nahihinog rin naman yan kahit maliit pa, hindi pa siya malaki para huminog, pero nahihinog rin naman. Hinayaan ko ng ilang araw, tingnan nyo at hinog na. Pwede rin naman itong kainin lang kahit maliit. Ito, tingnan nyo. Kung sa Maynila yan, pwede pa yan ibenta. Pero dito sa amin kapag maliit ay sa tabi na lang yan. Pero okay naman at pareho rin naman ang lasa niyan, matamis at masarap na saging. Pwede rin naman ito kainin dahil hinog naman. At kikita nyo talaga ang bagong ng amoy. Tingnan nyo, nandito lang ako dito sa ngayon sa kabundukan, pero hindi ka magugutom. Sa mga ganito lang bagay makakita ka at talagang libre pa yan. Dahil syempre hindi naman yan marumi at malinis naman yan. At tingnan nyo, maliit siya, hindi pa siya tamang kunin, ngunit siya ay itinumba na ni Bagyong Christine. Hindi naman dito gaano kalakasan ang bagyo sa amin sa lugar sa Bulusan at wala rin namang baha sa awa ng Diyos. Pero may mga natumba rin namang mga mahihinang uri ng tanim katulad ng punong saging o madali talagang tumba. Marami rin namang natumba dito. May mga ilan ding nababalian ng mga sanga na kahoy, yung mga medyo mahihinang kahoy. Kaya ang pagtatanim talaga ay mahalaga. Matamis at malinamnam talaga ang lasa nito kahit maliit pa ito. At nahihinog naman talaga ang saging kahit ganito lang na maliit pa. Kapag pinabayaan lang, nung kami bata, laruan lang namin ang ganitong maliliit na saging. Niluluto namin ito. At yun namang ibang pinapahinog namin na tinatawag namin saging ng unggoy dahil maliit. Pero tawag lang namin yon. Ang kinakain ng unggoy siguro talagang kahit anong uri ng saging, basta saging, malaki man o maliit. At yung punong abaka naman na mabunga rin yun na tinatawag dito sa amin na agutay, na pinakita ko dati sa aking vlog na nauna. Masaya ang bulaklak sa simoy ng hangin sa damuhan. Bagay kong binabalikan, mga alaala sa kalikasan. Kahit di nabuo ang kagandahan, naghiwalay na at nagpalayo sa kasamahan. Di ko na makita ang iba, nagpaalam sa kanilang tahanan. Napagkaitan sila, inagawan ng karapatan sa kanilang tirahan. Kinumusta ko si kalakian, sa palayan nagtatrabaho, malungkot siya. Kaunti na lang ang kanyang kaibigan, nag-aalala sa pagdami ng makinarya. Baka mapatansik siya sa trabaho,
mawalan ng papel sa mundong ito. Bagay kong binabalikan, mga alaala sa